Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang panibagong milestone ng XRP dahil kinilala po siya ng Bank for International Settlements or BIS bilang isang liquidity compliant asset. Ayon po sa opisyal na dokumento mula sa Basel Committee, kasama po sa XRP sa iilang piling cryptocurrencies na pumasa sa liquidity standards ng Basel III regulations. Ang pagkilalang ito ay may malaking epekto sa kanyang papel sa global financial system. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging liquidity compliant asset? Ayan, nitong August 19, 2025 ay naglabas po ng sulat ang Basel Committee kung saan tinukoy ang ilang mga digital assets na pumasok po sa Group 2A classification. Kabilang po dito si Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin at syempre si XRP. Ang mga asset sa Group 2A ay pumasa sa tatlong mahigpit na hedging recognition criteria. Ang ibig pong sabihin nito, ang mga bangko ay pwede nang gamitin sa XRP at ang ibang assets na ito para matugunan ang liquidity requirements na nakasaad sa Basel III standards. Pagdating po sa market impact, dahil kinilala na si XRP bilang compliant sa global banking regulations, tataas po ang tiwala ng mga institutions. Ang ganito pong uri ng legitimacy ay maaring magbukas ng mas malaking demand mula sa traditional na financial sector na pwede pong magtulak sa presyo ng XRP pataas. Ngayon ay ano po ang papel ni XRP sa liquidity management ng mga bangko? Ipinaliwanag po sa isang ipinaliwanag po ng isang XRP researcher na si Working Money na ang tunay na halaga ng XRP ay hindi lang basta nasa listahan ng liquidity compliant assets. Ang kanyang kakayahan na magsilbing bridge asset ay nagbibigay daan para makonsolidate or makonsolida ng mga bangko ang kanilang reserves. Ibig sabihin, ay hindi na nila kailangang gumastos ng maraming nostro accounts na madalas nagiging dahilan ng mataas na gastos. Dahil dito, bumaba ang foreign exchange costs at saka treasury expenses ng mga bangko. Sa madaling salita, si XRP po ay nakakatulong para gawing mas mura at mas mabilis ang cross-border payments. Ngayon ay ano po ang possible market impact nito? Kung mas maraming bangko ang magsimulang gumamit kay XRP bilang bridge asset, lalakas ang utility demand nito. Kapag tumaas po ang paggamit, natural na susunod ang pagtaas ng presyo sa market. Ngayon ay paano naman ito naka-align sa matagal ng vision ng Ripple? Matagal nang binanggit ng Ripple na ang layunin nito ay gawing universal bridge asset itong si XRP. Ang pagkilalang ito mula sa Basel Committee ay malinaw na hakbang papunta sa direksyong ito. Ang paggamit kay XRP ay hindi lamang nagbabawas ng gastos, kundi nakakatulong din para ma-reduce ang opportunity cost ng mga bangko. Sa halip na maglaan sila ng pondo sa low-yield, high-quality liquid assets, maaari po nilang gamitin sa XRP na mas efficient at saka mas flexible. Ang market impact po nito ay nagpapakita na habang tumatagal po ang vision ng Ripple ay unti-unti nang nagiging realidad or makatotohanan. Ang mas mataas na adoption mula po sa regulated banking structures ay pwedeng magdala ng mas malawak na market confidence at dagdag na kapital na papasok kay XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga eksperto at akademiko tungkol dito. Sa isang pahayag mula po sa professor ng University of Basel, binigyang diin po niya na may malakas na tsansa itong si Ripple na palitan ang ilang bahagi ng kasalukuyang financial infrastructure.
May mga naunang research din na nagsasabing kapag ang protocols at saka databases ay mas na-synchronize, ang distributed ledger technology gaya ng kay Ripple ay dapat gamitin. Kabilang sa mga nabanggit na centralized systems ay ang Ripple at ang R3 Consortium na parehong may potensyal na baguhin ang ilang aspeto ng global financial system. Ang possible market impact po dito ay kapag patuloy na lumalabas ang ganitong mga academic na pananaw at suporta, mas lumalakas po ang narrative na si XRP ay hindi lang speculative asset kundi may tunay na gamit sa global finance. Ito ay nagbibigay po ng dagdag na confidence sa mga long-term investors. At ayan bilang panghuli para po sa akin ang pagkilalang ito ng BIS kay XRP bilang liquidity compliant asset ay isa po sa pinakamalaking hakbang patungo sa mainstream adoption. Ipinapakita nito na unti-unti nang nagiging bahagi si XRP ng regulated financial frameworks. Ang pagiging bridge asset na matagal ng vision ng Ripple ay mas nagiging malinaw habang mas maraming institution at epekto at eksperto ang kumikilala sa kanyang potensyal. Kaya sa kabuuan, ang development na ito ay hindi lamang nakakatulong kay XRP na makuha ang tiwala ng mga bangko, kundi nagbibigay rin ng mas matibay na pundasyon para sa kanyang long-term growth sa crypto market. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.